ating lahat. Tayo po ay magpapasimula ng ating gawain. Welcome po tayo sa ating pananambahan ngayong hapon sa Jesus at Daan Christian Ministries. Para po sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, sa Isaiah 63, verse 1 hanggang sumusunod, ganito po ang sinasabi. I will tell of the kindness of the Lord, the deeds for which He is to be praised. According to all the Lord has done for us, yes, the many good things He has done for the house of Israel, according to His compassion and many kindness. He said, surely they are my people, sons will not be false to me, and so He became their Savior. Pinabala po ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo ay sandaling manalangin. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, nilutuwalhati ka namin. Paulahin ng Diyos. Salamat po Diyos sa isang buong lingkong na daan na kami ay iyong iningatan, binabayan at patuloy na pinapadaluyan ng iyong mayamang pagpapala. Thank you, Lord Jesus, sa bawat isa na narito, dalangin ng Panginoon ang iyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon, at nawa ay duminaka po sa aming kalagitnaan at patuloy mo po ipaunawa sa amin ang salita mo na marinig namin sa hapong ito. Dalangin po namin ang nanay ni Kuya Alex na Panginoon, ito po patuloy na huminap sa kanya, hinapin po siya sa kanyang higaan o Panginoon ayon sa iyong katulad. Ibalangan po siya Panginoon sa kanyang karamdaman. Dalangin namin patuloy Panginoon ang pamumuno sa aming gawain sa hapong ito at patuloy namin dinadalangin din ang mga wala dito sa aming pananambahan. Salamat po sa kalayaan na kami ay nakakapagsimba Panginoon na may kalayaan ng walang hanggan. Ito ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ating po pagpapatuloy, tinatawagan ko po ang dalawang mga awit ng ating praise and worship team.
Panginoon, kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya.
ngayon po ay ihanda na natin. Kakaupo na po ang lahat. Ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayong hapon na dadalhin sa atin ngayon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Hello. Hello. Magandang gabi. Nasanay ako sa asinto. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay. So ang ating pong textbook ay mababasa po natin sa John chapter 1 verse 1. Sapagkat sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Napakaganda po ng sinasabi na ang salita. Ibig sabihin, itong Bible ay sa Diyos. Okay, ang ating pong paksa, bakit ba mayroong mga katanungan? Bakit ba naghihirap ang tao? Maraming naghihirap sa kasalukuyan. Totoo ba? Opo, kasi may sensus ko eh. No? Inaalam talaga. Bakit? Nakapagtataka. Alam po ninyo ang Diyos, diba? Ang Diyos kung magbigay, pantay-pantay. Ang Diyos ko ay walang pinipilingan. Walang tinitingnan. So, nasaan ang problema? Nasaan ba ang problema? Bigyan ko kayo ng isang example. Sa panahon ni Moses, no? Sa panahon ni Moses, nung inalis niya sa pagkaalipin itong mga Israelita o Hebreo, inalis niya sa Egypto, no? At itong mga taong ito, matitigas po ang ulo. Mga reklamador. Mga reklamador. Kasi sabi ng mga tao, dinala mo ba kami sa ilang para mamatay, para parusahan? Walang pagkain, walang tubig. So, reklamador po ang tao noon pa. No? Reklamador. Okay, so ang sabi ni Moses, Lord, ito po yung mga anak ninyo, ang iyong bayan, no? Nagre-reklamo po, wala daw silang makain at walang mainom. So, ang sinabi ng Diyos kay Moses, sige Moses, magpapaulat ako ng mana at pugo. Ang ibig sabihin ng pugo, karne, no? At yung mana, parang pinakakain. So, nagpaulan. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, huwag kayong kukuha ng labis. Kumuha lang kayo eksakto sa isang tao ang makakain niya. Sa eksakto lang sa isang tao. Kung 5 kayo sa loob ng bahay, 5 lang ang kunin niyo. No? Pero doon pa lang, mapabasa ko ninyo. Doon pa lang, marami ng tinatawag na karapal. Ano ba yung karapal? Yung makapalang mukha. Ang sabi, kumuha ka lang ng pagkain mo sa araw na ito. At bukas, kukuha ka uli ng isa para sa iyo. Araw-araw yan. Pagdating ng Sabado, kukuha ka ng 2 para paglinggo may mailuluto ka. So, ang sabi, pag ngayong araw, Lunes, kumuha ka para sa isa lang. So, kasi pag kumuha ka ng doble para sa
akala niya ng tao matakaw. Okay. Yung iba, kumuha ng doble. Alam niyo ba, kinabukasan, akala niyo na pakinabangan yung doble? O, sino nakakaalam? Anong nangyari yung kumuha ng para sa dalawa? Inuul. Tama. Good. Nabulok. Wala na pakinabangan. So, nagsayang siya ng oras. Nagsayang siya ng oras. Nagsayang siya ng efforts. Yung lakas. Yung oras, naghahanap ka siya, di ba? Kasi gusto niya double. So, ang Diyos ko, pag nagpaulan, para sa lahat. Di ba sa ngayon? Ang ulan, mahirap pa man o mayaman, para sa lahat ng tao. Kapag nagpaulan ng biyaya, para sa lahat. Ito ngayon ang problema. Marami po sa ating hoarding. Yung kumuha ka ng para sa dalawa, hoarding po yan. Kumuha ka ng para sa tatlo, hoarding yan. So, ang ugali po ng tao, sigurista. Gusto na kahit papitik-pitik na lang siya, nandyan na ang blessing. Hindi siya magugutom. No? Minsan nga, di ba, sa Mateo, mababasa po natin doon, may lumapit kay Jesus na mayaman. Sabi niya, Guru, ano po ba ang dapat kong gawin para maligtas? Para sa langit ang tubo ko. O ano ang sabi ni Jesus? Ang payo niya, ganito ang gawin mo. Sundin mo ang kautusan. Yung 10 utos. Alam niyo ba kung anong sagot? Sino nakakaalam? Ano lang? Ang sagot, matagal ko na po yung ginagawa. Yung kautusan na yan, yung 10 utos, matagal ko nang ginagawa. Doon pa lang, nahuli na siya ni Jesus na hindi siya nagsasabi ng totoo. Nahuli na siya. So ano ang sinabi ni Jesus? Isa na lang ang kulang mo. Ganito ang gawin mo. Lahat ng kayamanan mo at ari-arian mo, ipagpili mo ang ari-arian mo at kayamanan at ipamahagi mo sa mga dukha. Pabigay mo. Eh, alam kasi ni Lord na nagsisinungaling. Alam niyo kung ano ginawa ng mayaman. Maraming pera, nalungkot, yumuko, umalis, pinalikuran ang kanyang guro. Pinalikuran si Jesus. So, sa panahon naman ngayon, marami po hoarding. Katulad na lang ng cartel. Alam niyo ba yung cartel? Yung cartel, wala ko pang nagtatanim ka pala, magtatanim ka pala, mayroon na nagmamayari. Pauutamin ka na ng mahalagang pera, tatanim mo yan. Hindi na palay, pati yung pakwan, lahat ng mga may bunga, mangga, binabayaran na po yan. Kasi sila ang masusunod kung magkano ang gusto nila ibenta. So, kaya, yung may pera, yung may puhunan, lalo yung mayaman. So, di ba sinabi ko kanina, ang Diyos, pag nagbigay ng grasya para sa lahat, eh ano ang nangyayari? Para na lang sa mga negosyante. Ayaw tumigil. Mapagsamantala. Hoarding. Kaya, ano ang nangyayari? Kawawa tayo. Mahihirap. Kaya ano ang sinasabi? Naku, ang malas naman ni Pangulong BBE. Simula nang maging Pangulo siya, ang hirap na ng negosyo. Gutom. Maraming nagugutom. Hindi po ang Pangulo ang may kasalanan. Sino? Yung mga negosyante, yung mga mapagsamantala, yung greedy, na wala silang inisip para sa sarili nila. At maraming ganyan na walang Diyos. Marami. Kaya sila ay yumayaman. Hindi natatakot. Pero, ang sabi ni God, no? Pinatatawan lang sila. Darating ang panahon, sila ay patatayin. Darating. At ang sabi, no? Sabi ni Job, si Job ng sinubo, di ba? Si Job, napakayaman. Maraming mga hayop, no? 10 ang anak. 10 ang anak, mayroong isang asawa. Nakipagkondisyon yung Diablo. Sabi niya, yun naman si Job, pinagpapala mo lang yan. Kaya ka mahal.
subukan mo hindi mo pagpalain siyo, hindi ka na mamahalin. So, nagka-condition sila. So, ano ang nangyari? Namatay kaagad lahat ng mga hayop, alaga niya. 10 anak namatay din. Pero si Job, ang sabi ng Diyos, huwag mong kakantiin, huwag mong papatayin si Job. No? Nilayasan na siya ng asawa niya, yung mga kaibigan niya, nilayasan na siya. Ano ang natira sa kanya? Yung upo, kasi may sukat ang kanyang braso, nalaglag, pinupulot niya, at ibinabalik niya. Ano ang sabi ni Job? Hubad akong dumating sa lupang ito. Hubad din akong babalik sa iyo. So, kawawa yung nagpapayaman na halos lahat ng lupa dito sa Pilipinas, kanya na. Ayaw pang tumigil. Kahit isang dakot, no? Kahit isang dakot na lupa, wala kang madadala sa langit. Kaya, nagpapakahirap, nagpapakapagod, nagpapayaman ang gusto. Marami po yan. At marami pang politiko. Ang ganda po ng topic kaninang umaga. Ang ganda ng example niya. Ito raw mga tao, ugalit na ng tao, lalo na pag-eleksyon, umaasa sa mga politiko. Kasi may ayuda. Hindi masama ang ayuda. Tulong yan. Hindi masama ang ayuda. Kaya lang, ang ugalit daw ng tao, hindi sa Diyos, lumalapit sa mga politiko. Ang ganda nga yun ng example niya eh. Gusto ko rin marinig yung kanyang joke. Ang sabi niya, mayroon daw isang politiko na napakayaman at namatay. No? Nung mamatay siya, siyempre, sinalubog sa ni Pedro. Oh, ano? Pinapili pa siya. Napakabait ni Pedro, pero hindi ganun. Joke lang naman. Pinapili siya, sabi niya, saan mo ba gusto? Pumunta ka ng impyerno, pumunta ka ng langit, bumalik ka sa akin, sabihin ko kung ano ang gusto mo. Inuna niya, impyerno, pumunta siya sa impyerno. Ako, sinalubog siya ng mga kaibigan niyang politiko rin, mga politika, mga kandidato rin. Sinalubog daw siya, welcome. At naramdaman niya, hindi naman pala mainit, air condition, may ventilador pa. Kaya, abay, napakasaya rito. Nandoon lahat ang mga politika. Nandoon lahat. So, masaya. Okay, bumalik daw sa Peter. Sabi niya, titingnan ko naman po ang langit. Tiningnan daw niya ang langit. Inalungkot daw siya. Wala yung mga kumpadre niya, yung mga politiko, yung mga picket line ba, ng tawag doon. Wala doon, pati yung pangulo nila, wala. Hindi malungkot. Kaya ang sabi niya, nakapili na ako, San Pedro. O saan mo pinili? Doon. Sa baba, sa impyerno. Okay, sakay daw ng elevator. Pababa kasi ang impyerno sa ilalim ng lupa. No? Pagdating daw doon, hindi pa siya nakakababa. Nararamdaman niya ng init. Naramdaman niya ng init. So, bakit kanina? Malamig, ngayon mainit. Pagkatapos, talagang nag-aapoy na. Wala na yung beer nila, yung nag-iinuman sila, wala na. Sabi niya sa mga kasama niya, bakit ganito na? Napakainit na. Ano ang sagot? Namumulitika lang kami para makasama ka namin dito kasi kung makikita mo agad na nagtatagap na bang apoy, hindi ka papayag na dito. Pinulitika ka lang namin para makasama ka namin. Nakita niyo? So, maganda yung example ni Pastor Dan. Okay. Diba? Ano ang ugali natin? Yung nagdaan na eleksyon. Sino rito ang nanalo? Yung lahat ng ibinuto niya ay nanalo. Pakita sa kamay. May talo, may nanalo. Hindi lahat, no? Tulad si Bong Revilla, gusto ko si Bong Revilla. Sabi ni Kuya Alex, hindi rin nanalo. Di ba? Pero si Marcolita, bumaba ka agad ang kuryente. Di ba? Natakot. Sabi niya, lumabas si Marcolita. Patay na tayo. Binaba ka agad. Si
75 centavos ang ibinaba per rate. Ano ba tawag doon? Kilowatts. Ibinaba agad. Talagang gagawin ni Marcolita. Napababain niya talaga yan. Sayang nga itong bigas eh. Bakit? Marami na sanang 20 pero parang artificial. Parang may nagbigay lang ng mga 80 million para ipaubos siya. After that, wala na. Sana habang buhay, 20 pesos. Diba? Nasagot na sana yung pangako. No? Pero, palagay ko may hirapan. Okay. So, ang sabi sa Psalm 180, babasahin ko sa inyo. Psalm 118, verse 8 and 9. Ang sabi ko rito, is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Lalong mabuti ang magkanlong sa Panginoon kaysa maglaka ng tiwala sa tao. Ito po ang sinasabi sa 118, verse 8. Sa Diyos daw po tayo magtiwala, hindi sa tao. O ulitin ko, ang sabi sa Tagalog, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Huwag na huwag tayo magtitiwala sa tao. Katulad yung mga politiko yan. Diba? Marami na nangako. Lahat halos napakako. No? Ang sabi, noon, 6 na buwan lang, wala na yung droga. Noon, ang sabi, ang bigas, 20 pesos. Bababa. Sandali lang yan sa tingin ko eh. Mayroon lang nag-sacrifice na bigas to sulod yan. 35 na naman yan to 40. No? Okay, so maraming nangangako tao na hindi nakakatupad. Kaya ibig sabihin dito, huwag tayo umasa sa tao. Sanay, babasa ko po sanay. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sa Tagalog po, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga amulo. So, kung tayo daw po aasa, huwag sa tao, sa Diyos, in Jesus. Huwag sa tao, dahil ang tao, puro pangako iyan. Manalo lang. Bakit? Alam niyo, nakakalungkot. No? Pag nanalo sila, nandiyan na yung korupsyon. Mamaya, papagilin ko yan. Babasahin ko rin sa Jeremiah, chapter 17, verse 5. Maganda po ang sinasabi rito. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh place his arm, in whose heart departed from the Lord. Sa Tagalog po, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay hinihiwalay sa Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 5. Sa Diyos lamang daw po tayo magtiwala. Huwag sa tao. Oo, maraming nagagawa tulong ang politika. Pero mas malaki ang naitatabi nila. Sa totoo lang, di ba? Kaya ang ganda ng sasakyan, ang mga bahay, ang gaganda. Kasi hindi pwede hindi sila maulingan. Okay. So, yan po. No? Alam niyo ba? Wala ba kayong mapapansin? Yung mga artista. Mga artista. Ang sabi nila, wala na pera sa pelikula. Kasi unang-una, pirated. No? Pirated. Walang nanunood. Hindi katulad noon.
magaling ka na, sikat ka na, marami ka pang pera. Kasi artista. So, napansin nila, walang pera. So, ano ginagawa? Abay, sa politika na bumapasok, maraming pera dyan eh. Sa politika, kaya wala kayong magpapasin. Halos, at dami-dami ng artista. No, hindi masama na manalo sila. Kaya lang, kinakailangan din naman na mayroon tayo ganito. Kailangan niya. Kasi, okay, ako yung naniniwala na maraming matatalino na corrupt. Mas maganda na yung hindi matalino na hindi corrupt. No? Kaya hindi bawal. No? Sa iba, bawal daw eh. Sa ibang nasyon, kapag dapat senador, lawyer ka. Dito sa atin, kahit artista ka, hindi ka senador, walang bawal. Pwede lahat. No? Kaya lang, wala ka daw pera sa pelikula. Movie industry ba ang tawag doon? Wala nang pera. No? Di ba? At ngayon parang, ay hindi na, matagal na akong hindi pumapasok ng cheater. Di ba? May cheater ka ba? Talagay ko, wala na rin. Meron. Kaso, mahal pa at bihira. Bihirang magbukas. Hindi ka tulad noon na talaga. No? So, pagkalagay na marami mahal. Kaya ano nangyayari? Netflix na lang. YouTube na lang. Ako, kami ng asawa ko. Sa Netflix, sa YouTube, wala kami binabayaran. Napapanood namin. Kisa yung magbayad ka ng 400, ay parang exclusive na lang yan sa mga milyonaryo, mga billionaire. Exclusive na yan sa kanila. No? So, hindi katulad to na talagang lahat ng tao pupunta sa cheaper. No? Talagang sikat ang mga artista, sikat na sila, tinitingala sila, gano'n. Okay, so bakit ako dyan napunta? Na ang tao, ang pera na lang, yun ang minahanap. No? Kaya marami nagugutom. Pansinin po natin si Joseph. Si Joseph po, no, ay nakulong na wala namang kasalanan. No? At siya ay guilty. Siya ay nakakahula ng panaginip. Kapag nanaginip ka, may meaning na nahuhulaan niya. Kaya nung managinip yung hari ng Pero, no? Isa siya Pero, no? Ay hindi, wala makapagpaliwanag. So, ang nangyari, naalaala nung dating nakulong, ay, sa kulungan po, mayroon si Jose. Mayroon po, nahuhulaan niya. Ako nga, nahuhulaan niya, nasabi niya, ako makakabalik sa trabaho, na ako ay magtitinatay. At yung isa naman, pagkinder yata o sa timpla ng alak, ay hindi na makakabalik at pupututan. So, nangyari. O kaya, pinatawag kaagad ni Paraon, si Joseph. Hulaan mo ang aking panaginip. Ano yung 7 bakang matataba, 7 bakang payat. Okay, yung matataba, aari po ng 7 taon mananagana. At ang 7 mga payat, tayo po ay magugutom, walang pagkain na matutubo. Kaya ang ginawa, sabi kay Jose, nung hari, sige, ikaw na bahala mamahala. Iniipon niya po yung 7 years. So marunong siya, good manager. Siya talaga ang nag-manage, walang korupsyon, kaya lahat po ng tao ay nakakakain, walang nagugutom. No? Maging yung si Elijah, di ba si Elijah, 3.5 years na hindi umulan. No? Kaya, lahat ng pananim, patay. Kaya, gutom na sila. Kaya nung pumunta si Elijah doon sa balo, sa byuda, nang pumunta doon, no, ano ang sabi? Bigyan mo nga ako ng makain. Sabi nung byuda, itong pagkain ko, saka sa anak ko, pakakain namin ngayon, bukas wala na, mamamatay na kami. Yan ang sabi nung
Yuda. Eh, sabi ni Juan, Elijah, hindi. Sundin mo ako. Bigyan mo ako, magluto ka, bigyan mo ako ng pagkain. At yun na nga lang. Yung harina, yung mantika, yun na lang. So, binigyan siya. Alam niyo ang kinabukasan? Kinabukasan, gano'n na naman. Mayroon na naman, walang nawala. Nakakain na naman sila. Kinabukasan, 3.5 years. Nakakain sila, nakakarao sila. Bakit? Si Elijah po ay propeta ng Diyos. At ang pinapiling ko ng Yuda ay manggagawa ng Diyos. Kaya pag kayo po talaga ay minahal ninyo ang inyong manggagawa, pagpapalain po tayo. Hindi tayo matutuyuan. Salita ng Diyos po yan. Ayan ang napakahalaga. Ang salita ng Diyos. Napakahalaga po yan. So, meron pa po akong babasahin. May oras pa naman. No? May oras pa. Sa John 1:1, nabasa na. Jeremiah, Psalm. Ito po. Ito, talamak na ito. Matthew 6:33. Ito po ang problema natin. Bakit tayo nagugutom? Sino ang nakaka-memorize ng Matthew chapter 6 verse 33? Wala. Ang sabi po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala nang problema. Yun lang po ang ating gagawin. Yun ang ating hanapin. Hanapin natin ang kanyang kaharian. Ano ba yung kaharian? Isa na to. Isa na itong iglesia ito. Ito ay kanyang kaharian. So, mapalad tayo, nandito tayo. Mapalad tayo. Ang ibig sabihin, lahat ng needs, lahat ng kailangan natin sa pang-araw-araw ay matatanggap natin. Ayaw nyo ba yun? Ayaw nyo bang pagpalain tayo? I-bless tayo? Kaya lang may kondisyon. Hanapin daw muna natin ang kanyang kaharian. Kaya tayo naman, ang aking ituturo sa inyo, huwag naman tayo mga sarili. Kung tayo ay pinagpapala na, ano ang sabi? Matthew 28:19, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Huwag tayong mga sarili. Huwag tayong greedy. Marami pong naghihirap sa paligid. Dalhin po natin dito. Alam niyo, natutuwa ko sa inyo. Ang galing ng nakikita ko, yung future. Nakikita ko po. Yung pag-asa, yun po. Alam niyo kung bakit? Sabi, forever na to. Hindi na to mamamatay. Hindi na ito matitigil. Nandiyan ang mga bata. Ayun. Yung mga bata yan, yun ang papalit sa inyo. Ang natatakot ako sa umaga. lahat kami, departure na. Departure na. Matatanda na. No? Naghahanap ako ng kabataan. Wala. Bata, wala. Dati marami naman. Maraming bata. So may kapalit ang mga matatanda. Ako, marami pang sumasakit ang tuhod. Hindi ako makalakad, pastor, ang sakit ng tuhod ko. Okay yun. Magdala kayo ng bata. Di ba nakakalimutan natin yun? Umayo kayo, gawin nyo, alagad ko ang lahat ng bansa. Pero hindi ako natatakot, ha? Bakit? Buhay lang ako. Baka mangyari, naubos yung pangumaga sa hapon na lang. No? At least, may matitira pa. Masaya ako yan. No? Napakahalaga po. Dito nakikita ko, tuwa. Huwag yung sasawayin ng mga bata. Hayaan nyo. Maglaro sila. Wala kayo sa isip. Pero, ang mahalaga, kasama nyo. Yan ang mahalaga. Kasi pag kasama nyo, masasana yan. At nakakarinig yan. Kita mo, may umaawin pa ito mga bata. O kung nandito si Ann ba yan? Ay, hindi si Jennifer. Diba?
Yung anak niya, nandito rin. Paglaki yan, yan ang papalit. No, so kailangan talaga natin. Kailangan natin. Kahit hanapin daw muna natin ang kanyang kariyaan at lahat ng inyong needs, pangangailangan, ibibigay niya. Okay, huwag tayong madamot, ha? Huwag tayong madamot. Magdala tayo. Yun lamang po. At hindi lamang yan. Nasabi ko na nga sa inyo, noon, Matthew 24. No, ang sabi sa Matthew 24, na uulitin ko lang, no? Lalabas ang maraming hulaang propeta. Mayroong aangkinin na siya ang Messiah, na siya ang Jesus. Di ba nangyayari niyan? At dira, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at darating ang taggutom. Nasusulat ko. Kaya huwag tayo magkaka, bakit maraming nagugutom ngayon. Pero hindi gusto ni Lord na magutom tayo. Alam kasi ni Lord, kasi God is, all-knowing. God is omniscient. Ang ibig sabihin ng omniscient, God is all-knowing. Alam niya na darating ang panahon na maraming magugutom dahil sa mga politikong korap, dahil sa mga negosyanteng greedy, makasarili. Kaya alam niya na, at alam ni Lord na darating ang panahon na maraming sakit, no? Diabetes, high blood, allergy, sakit sa puso, di ba? O pagkatapos yung gout, no? Diba, dami ngayong may gout, kaya daw hindi makalakad na sarili, hindi makapagsimba. Arthritis, diba? At arthritis, may papatong-patong ang daliri. No, may bukol pa. No, alam ni God, alam ni Lord. Pero wag po tayong mag-alala, nabanggit ko na to sa inyo. Revelation 22:2. Ang lahat ng karamdaman ay may lunas. 12 punong yan. Kasama dyan ng malunggay, avocado, guyabano, etc. Lunas sa lahat ng karamdaman. Biblical, nasusulat. Kaya huwag tayong matakot kung ano man ang karamdaman natin at huwag tayong matakot, hindi tayo magugutom pag nakay Kristo tayo. Marami na pong nag-testimony niya. Kami nang mag-asawa. Walang-wala. Inuulit-ulit ko lang. Why? Just to encourage us. Para huwag tayong mawala ng pag-asa. Jesus is hope. Siya, wala nang iba. Kaya ang pangalan natin, si Jesus ang daan. Wala nang iba. At sinasabi ko lang sa inyo, na ito ay perfect church kasi ito ay pag-aari ni Jesus. Si Jesus ay perfect, kaya itong church na to ay perfect at pati tayong lahat ay pinapapaging perfect. At pagka-perfecto natin, siya pa rin ang may gawa. Ang pagkabanal natin, sino ang may gawa? Siya. Yung kabanalan natin, through faith, naging perfect tayo, through faith, naging holy tayo, naging banal tayo, through faith, nasunod na natin ang kautusan. Hindi tayo ang may gawa. Ang Diyos ang gumawa para sa atin, para masunod natin ang kautusan. Dahil sinabi niya sa John chapter 7 verse 19, matagal nang ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Lahat tayo walang nakasunod. Pero by faith, dahil tayo ay nanampalataya kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan. Hindi tayo magkaitaw. Napakabalad natin. Diba? Napakabalad natin. Ano pa? Basta may Jesus po tayo. Huwag tayong umasa sa tao. Huwag tayong umasa sa Pangulo. Yung mga binasa ko kanina, 118, awit 118, verse 89.
Sa Diyos tayo magtiwala. At lagi kong sinasabi, Kawit chapter 3, verse 5, kay Yahweh lamang tayo magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Yun po. Kaya napakaliwanag po. Ang salita ng Diyos ay Diyos. No? Kaya tayo, mapalad tayo, mayroon tayong Bible. Kaya huwag po tayong tumigil. Ano ang sabi? Dito ako magtatapos. Ano ang sabi sa Joshua 1:8? Sino nakaka-memorya? Bibigyan ko ng regalo. Joshua 1:8. Excepted ang asawa ko. Ang sabi po sa Joshua 1:8, huwag niyong kaliligtan basahin ang aklat na yaon, ang Bible. Ilagay mo sa iyong mga labi, dili-dilihin mo ito, araw at gabi. Ano ang ibig sabihin ng dili-dilihin? Sa English? Ha? Gulay-gulayan. Sa English, yung kalimutan na, Tagalog na, dili-dilihin, gulay-gulayan. No? At higit sa lahat, no? Huwag nyo kalilikan. Araw at gabi, ha? Magbasa tayo. Araw at gabi. At higit sa lahat, ipamuhay mo. Apritisyon. Kung sinabi doon sa Bible, huwag kang magnakaw, huwag kang magnanakaw. Pag sinabi sa Bible, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Ang sinabi ng Bible, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong Diyos. Yun po ang ating gagawin, application. At ano ang pangako? Joshua 1:8, ang pangako, ikaw ay giginawa at magtatagumpay. Kaya magbasa tayo ng Bible. Salita ng Diyos yan. Yung ating teksto. Diba? Ating teksto, sapagkat sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya, ugaliin natin magbasa. Hindi po tayo magugutom. Pag nagutom ka, anong sabi ni Pablo? Tamad. Tamad. At ang sabi ni Pablo, huwag pakanin ang mga tao tamad. Yung walang ginagawa. Yung parang si Juan tamad ba yun? Si Juan tamad, hindi pa sila lang ang bungay. Hindi tayo pang malaki, ha? Hindi kasi na Juan tamad. Huwag po tayo tamad. Maraming paraan. At ang Diyos ay pag nagpaulan na, nagpaulan sa mayaman at sa mahirap, lahat tayo hindi magugutom. Yan ang ating topic. Kasi, di ba, topic natin, bakit ngayon maraming nagugutom? Para maiwasan, hanapin mo muna natin ang kaharian ng Diyos at hindi lang magbasa tayo araw-araw, araw-gabi. Meditate sa English. Sa English, meditation, dilidilihin sa Tagalog at gulay-gulayin. Ibig sabihin, basahin mo pa ulit-ulit. Bakit kami nakapagsisirmon dito na mahigit 1 oras? Kasi wala kaming ginawa magbasa. At ako, wala na akong kakayanan magbasa. Nahina lang na ako. Marami na pong audio Bible. English, Tagalog. Kaya, nagigising ako ng alas 3, ang asawa ko tulog pa. Pero minsan, nadadamay na siya, gising na rin. Pero, nag-i-input lang ako kasi pag walang input, nai-store ko ang tulog ng asawa ko. Kaya nakapakinggan ko. At habang naririnig ko ang salita ng Diyos, nakakabuo ako ng sermon. Nakukuha ko ba natin? Kaya kailangan po talaga natin magbasa para walang gutom. Okay, tayo po ay nanalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi ito na kami po ay nakarinig ng iyong mga salita. Tunay nga po yun ng Bible ay ang aming gabay para sa buhay namin. At kung kami man ay nagutom, ang sabi nga ni Pastor Ed Lapis, hindi masama ang ipanganakang mahirap. Ang masama, kung mamamatay ka, mahirap ka pa rin. Dahil ibig sabihin, wala kang ginawa. Tama ka. At sabi ni Pablo, huwag pakanin ang mga taong tama. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus namin kapagligtas. Amen at amen.
Maraming salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe ng buhay na narinig namin sa gabi nito. Ang sabi, huwag sa kanino daw natin ilabar ang ating pagtitiwala. Kanino daw? Kanino natin ilalabar ang ating tiwala? Sa Panginoon, huwag sa tao. Kasi sa tao, mabibigo tayo. Pero sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay posible. Hindi naman po ay gaganapin natin ang ating mga pagkakalot sa Panginoon. Itu you are good wife. I still a kid. Tayo po ay manalangin na bilang Diyos. Salamat po sa gabi ito. Salamat sa mensahe mo na ipinagdaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na dapat namin ilagay ang aming pagtitiwala sa iyo at hindi sa tao. Sapagkat kapag sa tao kami nagtiwala, kami ay mabibigo at kami ay magugulunyahan lamang. Salamat, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mapagmahal, Diyos ng pag-ibig at Diyos na nakakaalam ng lahat. At sa gabi dito, Panginoon, patuloy ko po dinadala sa panalangin ang aking mga kapatid na ito. Dinadalangin ko po ang mag-asawang Emily at Alex. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Nawa ay patuloy mo po silang i-bless sa lahat ng kanilang mga hangarin sa kanilang buhay, sa lahat ng kanilang mga ambisyon sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa ay patuloy mo po silang palagin sa pagkakilala sa iyo. Ganon din ang mga kabataan na ito, si Ana, Manu, at saka si Gemma, si Cyrus, O Lord, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga buhay. Sabi mo nga, Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. O Panginoon, patuloy ko pong pinagkakatiwala sa iyo ang mga kabataan kong mga kapatid na ito. O Panginoon, patuloy mo po silang gabayan, ingatan at subaybayan. Ganon din si Ate Rosalie, salamat, Panginoon, sa kanyang pagdalo. At ang dalangin ko po, Panginoon, na sa tuwing na ay makasama namin sa Panginoon. Ang sabi ko nga, Panginoon, uunahin ka namin, priority ka namin sa aking buhay. I-bless ko rin ang kanyang buhay, Panginoon. Kung naman po ang mga pangangailangan nila, ang sabi mo nga, ipagkatiwala namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang lahat ng bagay ay susunod na lang. Kahit kailangan namin ay ilagak ang tiwala sa iyo. I-bless ko rin itong mga maliliit na bata ito, Panginoon, na sa darating na panahon, sila ng Panginoon ay magiging kaalambay namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ang iyong kabilang pangalan at sa aming pong sandaling pag-iwalay. Narito po ang aming pastor para igawan ang kanyang pastas. Lord, nilingin po ang iyong pasasang narito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa na. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Ano, pero po,
Saka yung si ano, ay, dami na sumakay mga bata, sa akin meron pati ako mo. Kasi kailangan natin sila yung masay mo na dito tayo. Ano yung masay? Hindi naman kami nagtagas, mga alas 12. Sino po ako na mag-overtime? Sabi ko kung nalaman ko, katayakan kita. Kasi Ay, madali sila. lang. Ah! Inay! Kung gusto mo lang.